Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip nino man na siya'y may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring may isusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti
ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak." Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.